Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Paninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Pinununtahan tayo ng araw mabuting balita upang tayo maging saksi, upang ipalaganap ang buhay pananampalataya sa aral gawa ni Jesucristong nagmamahal, sumusubaybay at mapatnubay. Naway patuloy tayong kalingain ng Diyos ngayong ginaganap ang pagdiriwang nito sa tanang ating buhay. Kaya aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihang, tinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagalob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan, at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya: Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo, dahil sa kahihiyang bunga ng kasamaan naming suko sa langit.
mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon. Hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote, ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon. Gayunmay, hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persya. Kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag, kung tayo may malibing sa hukay masadlak. Muling hinahangon niya at binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Dooy pinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang, ang Panginoon ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay, ating ngayong papurihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling sa mga karamdaman. At sinugod niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at pagalingin ang mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Ito ang bagay na hindi nalimutan ng mga alagad, ang mga tagubili ng ating Jesucristo, at kung ano ang dapat nilang gawin. Kaya masusi nga nilang iniisa-isa at masusi nilang ginagawa kung ano yung inuutos ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, sumunod ka lamang kay Kristo at yung ba ay sapat na. Yan ang tatalakayin natin na pagdinilay natin hinggil sa pinapahayag ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Oo nga, at may tagubilin ating Jesucristo para mga alagad ay masusing makasunod, pero iba rin ang takbo ng isipan ni Kristo sa kanyang mga tagubilin at mga habilin sa kanyang mga alagad upang sa gayon ay ipakita sa mga alagad may iba pang dapat nilang bigyan ng pagpapahalaga sapagkat darating ang panahon, si Kristo ay magpapakasakit, kamatayan sa krus at pagdalipas ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Kaya noong niribisa, binalik, tanaw ang mga ganitong mga kasaysayan, kanyang sasabihin, yung palang paghirang sa atin at ang pagkakabibigay sa atin ng kapangyarihan, magpalayas ng espiritu ng demonyo at magpagaling sa mga may sakit. May diwa at kahulugan para pala ito. There is an impact of the meaning of what life is, sapagkat ito'y nakabatay sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. O nga't parang sa ating mabuting balita, susunod lang sila sa kanila sa tagubilin ni Kristo. Kaya sa pagsunod sa tagubilin ni Kristo, hanggang doon lamang nila ito gaganapin. Pero yet to develop, that time will come, they're going to have a complete notion, a complete idea, a complete way of life, sapagkat ito palang kanilang ginagawa. After all, ay para ipahayag ito ang kahulugan ng buhay pananampalataya sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Kaya itong ating mabuting balita dumating sa ganitong mga pahayag, kaya kayang-kaya natin tignang ito sa larangan ng ating pananampalataya. Una, sa pagtawag pala sa kanila bilang kaniyang kalagad, 12, the circle of 12, ay meron palang ipinagkaloob sa kanila, binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihan. Kakayahan at kapangyarihan upang balikan ang sangnilika. Noon ay pinagkalooban sila ng Diyos ng kakayanan at kapangyarihan upang ipahayag ang salita ng Diyos, upang mabuhay sa daigdig na ito, upang ang pagkalinga ng Diyos ay maipahayag sa tuwina at marami pa. Pero upang sabihin, develop yung kakayahan nila at kapangyarihan upang makagawa ng mga dakilang bagay ng makadiyos na pamumuhay. Kaya tayong lahat ay pinagkakalooban ng ganito, ng kakayanan at kapangyarihan upang lalo nating ipahayag na sa pananampalataya ang pagkakaloob ng Diyos na ito ay para sa magandang buhay nating pagsasaluhan. Kaya ito yung ang kakayahan at mga kapangyarihan sa mga gawain na pinahayag na ating Jesucristo. Oo nga't ito'y isang napagandang tungkulin, pero higit pa sa tungkulin, sapagkat tinuhubog ito ng kanilang kaalaman at kakayanan. Ibig sabihin, kaya natin, sapagkat yan ay pinagkaloob ng Diyos. Bibigyan natin ng halaga, sapagkat yan ay nanggaling sa Diyos. Gagampanan natin, sapagkat yan ay nauukol sa makadiyos nating buhay at pamumuhay. Kaya upang tayo'y hubugin sa ganitong mga kaalaman, magagawa natin ito ng buong puso at buong pagmamahal. Ika nga'y gagawin natin ito ng buong may diwa ng pananampalataya. Ikalawa, pinapahayag sa mabuting balita ang mga tagubiling palang iyan kung ano ang do's and don'ts of way of life.
may patakaran, may pinanununtunan, na mayroong sandigan kung paano tayo mabubuhay sa daigdig na ito. Hindi tayo mabubuhay sa ating kalayawan, sa ating kalayaang mismo na parang wala ka ng pinanununtunan sa buhay. Maging malaya ka sa lahat at hindi mo tinitignan kung ano yung nakasasagabal sa iyong buhay pag na dapat isalang-alang mo sa iyong kapwa, basta sarili mo lang. Hindi ganun ang buhay. Meron tayong pinanununtunan, meron tayong sinusundan, meron tayong pinananaligan, meron tayong binabatayan ng ating buhay pananampalataya o ang buhay, maghanap buhay o kaya ay gawain sa araw-araw. Hindi maaaring ito'y purong kalayaan lamang kuno ang gusto nating magawa. Kaya ibig sabihin, pinapahayag natin tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay dito pa man sa balat ng lupa nagbibigay halaga. At ang kapangyarihan ng Diyos ay naipakikita upang tumalima ang tao sa mga pinanununtunan ng Diyos para sa tao sa magandang buhay. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng batas, pinagubilinan tayo kung anong dapat nating ganapin sa paghahari ng Diyos sa balat ng lupa. Pinagkalooban tayo ng lakas, talino, at kaisipan upang ganapin natin ito na nanaayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, yes, this is what life is. Ganito ang buhay. Hindi tayo pwede mabuhay ng sarili lamang nating kagustuhan. At anong makagustuhan natin, yan ang masusunod. Pero nabubuhay tayo na meron tayong pinanununtunan, meron tayong sandigan, meron tayong pinahahalagaan at pinapatnubayan tayo ng poong may kapal. Kung ito'y pahayag na ating Panginoon sa kanyang mga tagubilin para humayo siya at palaganap ang aral ng buting balita upang sabihin, ito'y napakahalagang dapat na asikasuhin kaagad. Kaya mga bagay na hindi na dapat ipagpaliban pa. May mga bagay na dapat harapin at bigyan ng mahigit na magandang panukala. Ang bagay na talagang napakahalaga sa buhay ng mga lagad, ngayong ipinapahayag ngayon para sa ating pagnininilay. Mahalaga ang buhay, pinagpapala tayo sa tuwina at binibigyan tayo ng Diyos ng mga karampatang mga paglaghok sa buhay nito upang tayo maging karapat-dapat sa kanyang magdakilang pagtangkilik. Huwag tayo mag-alala, inaalalayan tayo ng Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan, ng kaisipan, ng puso't pagmamahal upang sabihin ang mga bagay na dapat nating ganapin o sa katuparan ay dapat na nasa pagsunod natin sa kanyang kalooban. Ito ang paghahari ng Diyos. Sa pagsunod, may matagubilin upang tayo tumalima, upang unawain natin ang takbo ng buhay at upang lalo nating bigyang halaga. Di tayo pababayaan ng Diyos. Siya'y patuloy na tumatangkilik at nagpapahalaga sa ating buhay. Makinig lang tayo sa kanyang mga tagubilin, sa kanyang mga aral at gawa upang ang mabuting balita ng ating Jesucristo ay manatiling sangkap ng ating makalakasan at ng maraming pagkapalang nanggagaling sa Diyos. May mga bagay na hindi tayo nakokontento. May mga bagay na dumarating bilang ito'y mga suliranin sa buhay. At sabihin na ating Jesucristo sa ating mabuting balita, kung sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Ang mga bagay na hindi natin na tinatanggap, na hindi tayo nagiging masaya kaya, o kaya maraming pagtuligsa, ipagpag ni iwanan na lamang ninyo yan. Upang sabihin yan, magsisilbing alikabok. Magsisilbing alikabok sa inyong mga paa. Ipagpag na lamang ninyo yan. Hindi na ito dapat dalhin ng puso't kalooban. Hindi ito dapat nilalaman ng inyong puso't kalooban. Hindi na ito dapat dalhin pa kung saan makipumunta upang sabihin, daldal pa ninyo alikabok
na hindi pagtanggap sa inyo, alikabok ng hindi magandang buhay na itinalaga nila sa inyo. Ang mga bagay na ito, madalas na sinasabi ng ating mga, ipa-Jesus mo na lang yan. Mga ganun mga bagay. Upang sabihin ng ating mabuting balita, may mga bagay na talagang hindi natin naunawaan, hindi natin nagugustuhan, pero sa likod pala nito ay lalong nagbibigay ang Diyos na kanyang pagpapala para sa atin. Marami siyang tinatagubilin para sa atin. Naway patuloy tayong panuntunan ng aral ng mabuting balita ng ating Panginoon na bibilang tayo sa paghahari ng Diyos upang ihanda natin ang sarili paghahari ng Diyos para sa atin sa kalangitan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kabanalig, nadudulog tayo sa Diyos upang nating pagbutihin ang buhay pananampalataya sa maraming tagubilin at pahayag ng mabuting balita. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na maganyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya mapanuntunan mo po kami ng mabuting balitang patuloy na aming binibigyan ng pagpapahalaga sa buhay upang kami magkaisa sa tunay na layunin ng aming buhay pananampalataya na pinapahalaga namin, kapiling namin ang si Kristo sa buhay na ito. Kami patuloy mong subaybayan, kalingain at patnubayan, walang hanggang pagpapala aming dapat na makamit na ito nagagaling sa imabatalang pag-ibig at pag-aaruga. Kaya ang lahat na ito iniling namin sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Sa iyo muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ipinahayag namin ng may pananampalatayang
matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iginalugod mong likain ang sanglibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa mamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa si Elias, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawad mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
patuloy ang pagkalinga ng Diyos para sa atin at upang mapanuntunan tayo ng aral ng mabuting balita at ang iyong awitin ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban na kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pero Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbatian rin. tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapahalad na tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos,
tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo upang ipahayag ang mabuting balita sa nangtanan. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating masiding mga panalangin. At ito rin ang magbibindisyon natin sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain. Makapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan.
Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantumero, Sacramento,
flagelo, prestatisti ei. Omne delectamentum in seabentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quaesimus, itenos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tue fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, O
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.